Hello guys, for today's video, andito tayo ngayon sa may Quezon City Circle. So naisip kong pumunta dito kasi nga medyo matagal na rin akong hindi nakapagpapawis. Dahil nitong nakaraang linggo, almost 2 weeks din akong tinarangkaso. So naisip ko na kapag nag-exercise tayo dito sa may Quezon City Circle, makakatulong yun para mapabilis yung recovery ng katawan ko. Muling bumalik yung lakas ko, parang gano'n. And ma-stretch yung mga muscles ko. Kasi nga, yung 2 weeks na yun, wala akong outdoor activity. Talagang nasa loob lang ako ng bahay. Wala akong ginawa kundi umiga. So ngayon, yung pawis na hindi ko na ilabas sa loob ng 2 weeks, ilalabas natin yan ngayon dito sa may Quezon City Circle. So tara, samahan niyo ako maglakad-lakad. Time check tayo guys, 4:50 PM. So kung makapansin nyo, medyo mataas pa yung sikat ng araw. So ibig sabihin medyo masakit pa sa balat yung sikat ng araw. So I decide na maghintay muna ng mga 10 to 15 minutes before ako mag-start na maglakad-lakad dito sa may oval. Yan, kasi nga yung sikat ng araw medyo masakit pa sa balat. Time check tayo guys, 5 PM. And kung makapansin nyo yung sikat ng araw, medyo mababa na. And hindi na rin masakit sa balat yung sikat ng araw na. Siguro ito na yung pinakamagandang time para magsimula maglakad-lakad. And mapapansin nyo, meron na mga naglalakad-lakad dito. And meron na rin mga nagja-jogging. Yung mga nagbabike. And so bago tayo magsimula, pakita ko lang ito sa inyo yung tower na nasa harapan ko. Yan yung pre-connected pylons. Actually, pag nakita nyo yan, yan yung pinaka-signature ng Quezon City Circle. And sa tabi niyan, makikita nyo merong statue si Manuel L. Quezon. And ang pinaka-sikreto pa dyan, guys, meron niyang museum sa ilalim. So pag napunta kayo dito, subukan nyo pumasok sa museum nila. Kung gusto nyo malaman yung more about Quezon City Circle, or about kay Manuel L. Quezon, pwede kayo pumasok sa museum and bukas sila ng 9 AM to 5 PM. And tanong nyo lang sa security guard kung ano yung mga requirements para makapasok. Okay guys, magsisimula na tayo mag-jogging. I think ito na yung pinaka-best time kasi yung sikat ng araw hindi na ganun kasakit. And marami na rin nagja-jogging dito. So papakita ko lang sa inyo yung finish or yung starting point natin. So yung flagpole pala yung magiging starting point natin. And every time na makakarating tayo sa flagpole na yan, it means na isang ikot na tayo. So tara, simulan na natin. So yung flagpole pala, itong flagpole na to yung magiging starting point natin. So every time na makakarating tayo dito, ibig sabihin, nakakaisang ikot na tayo. So tara, let's go. So guys, papakita ko lang sa inyo yung floor. So yan siya. Semento. Dito naman sa may Quezon City Circle, hindi naman sila maigpit pagdating sa uniform. So dito pwede ka maglakad, pwede ka mag-jogging, pwede ka tumakbo dito ng iba nga nakatsinelas lang. So pagdating naman sa mga rules, dito sa may Quezon City Circle, hindi naman sila ganun higpit. Pansin nyo sa oval, may makikita din kayo dito mga nagbabadminton. Ayan. And skating. Pwede rin dito. Pero ang alam ko, hindi lang pwede dito is yung bike. Kapag nakikita sila ng mga security guard na nagbabantay dito, alam ko, pinapahinto sila. Kasi bawal nga yung bisikleta dito sa oval. Pakita ko lang sa inyo itong application na install ko kanina. Gusto ko kasing na-monitor yung bawat step ko. So nag-install ako ng step counter pedometer. So kagandaan nito guys, na-monitor ko kung ilang step na nagagawa ko sa loob ng isang araw.
From 10 a.m., nag-start na siya mag-count ng mga step ko. 6,076 na tayo. And titingnan natin yan mamaya pag natapos natin yung 10 ikot kung gaano ba karaming step yung madadagdag dito. So for now, bago ako magsimula, meron na akong 6,000 step. So nakaka 1 round na tayo. So continuous lang hanggang maka 10 round. Okay. So check natin kung ilang minuto ko ba nilalakad yung isang oval. So check natin. So from dun sa may flagpole, ang oras is 5:13. So titingnan natin mamaya kung anong oras tayo makakarating doon sa loob ng isang ikot. Guys, napansin ko lang, pagpatak ng 5 p.m., unti-unti na dumadami yung mga naglalakad, nagja-jogging o yung mga tumatakbo dito sa may oval. So, I recommend na kapag pupunta kayo dito, pinakamagandang oras or magsimula para mag-jogging, tumakbo or maglakad-lakad dito sa may Quezon City Circle, mga 5 p.m. So, goods yun. Napansin ko rin guys na 5 p.m. din pala binubuksan yung fountain. So meron nga palang fountain dito sa may center ng Quezon City Circle. Walong ikot pa. So kaya pa. Kaya pa. And time check tayo kung ilang minuto ba natin na ikot yung isang round. Yung isang ikot ko dito sa may oval ng Quezon City Circle ay umaabot ng 5 minutes. Lakad yun. So, ibig sabihin, yung 10 ikot, aabot tayo ng mga, kung 5, yung 10 ikot, 50. So, ibig sabihin, yung 10 ikot ko dito sa may oval, aabot ng mga 50 minutes. Almost 1 hour na rin. Tingin ko mga 1 hour. Kasi hindi naman magiging consistent yung lakad ko rito. Yung mga time na magbabagay, medyo mabilis. Diba? So tara, tuloy lang. Third round na natin guys. And napansin ko medyo delay ako. Medyo mabagal yung lakad ko kasi 5:25 na. Kasi nyo, sobrang linis ng oval dito sa may Quezon City Circle. Dahil yan, siyempre, sa mga staff nila dito na masisipag. Shout out sa inyo. Salamat sa patuloy na pag-maintain ng kalinisan dito sa may Quezon City Circle. So ito na yung pang-apat na ikot natin. Pang-apat. Pang-limang ikot na natin guys. Kayang-kaya pa. So, isa pala sa mga nakalimutan ko kanina bago tayo magsimula sa paglalakad is yung stretching. But, naisip ko, siguro hindi ko na rin naman kailangan ng stretching kasi nga, hindi naman ganun ka-intense yung gagawin natin today. Lakad lang naman. And I think wala namang mabibiglang muscle. Pero next time siguro, kung sakaling magja-jogging ako dito sa may Quezon City Circle, dapat hindi ko nakalimutan yon. Dapat, bago mag-jogging, or bago mag-start, kailangan muna natin mag-stretching. And makikita natin yun dito. Yung ibang mga nagja-jogging dito, bago sila mag-start, mag-jogging, makikita mo,
May mga nag-stretching dito sa mga side. Yan. Hindi sa oval eh. Meron mga kasing space doon. Yan. May space naman dyan para dyan, pwede ka mag-stretching. So gagawin nila. Gagawin natin yan soon. Once na kaya na natin tumakbo. So, dito guys, sobrang luwag ng space. So mamaya, pwede natin gawin dito, after natin maglakad, dadagdagan natin ng 10 push-up, 10 sit-up, tsaka 10 squat. So yun pa yung mga gagawin natin mamaya after natin maglakad-lakad. So for now, tatapusin ko muna yung mga 10 rounds natin na paglalakad dito sa may oval. And kung mapansin nyo, medyo marami na yung mga nandiya-jogging dito. Guys, time check tayo. 5:40 p.m. And mapansin nyo, madami ng tao compare kanina. And yung iba kasi dito, namamasyal lang or nagpapahangin lang. Dito naman kasi sa park, masarap ang simoy ng hangin dito. Sariwa, kasi nga, ayan, makikita nyo, yung paikot na yan, puro puno yan. So ang kagandahan kasi dito, sa Quezon City Circle, na-maintain nila yung mga puno. So hindi nila pinutol yun sa mga halang panahon. Kaya ito, tingnan mo, naglalaki ang mga puno, nakapaikot dito ngayon sa Quezon City Circle. And syempre, ang benefits nun, kapag maraming puno, merong preso ng hangin. Kaya marami pa rin talaga sa mga taga Quezon City na pinipiling puntahan etong Quezon City Circle. Hindi lang pang sport. Hindi lang siya pang sport guys. Hindi lang for exercise. Actually, pang pamilya rin. Kasi dito sa may Quezon City Circle, makikita nyo, meron din ditong playground para sa mga bata. Actually, meron pang amusement park dito. Yung mga Ferris wheel, roller coaster. Kaso ang alam ko, pinasarado na. Pero last year, o kaya yung mga first month ng taon, 2024, meron pa. Pero ngayon, napansin ko, parang sarado na siya. So ngayon, pang 6 na ikot na natin to. So meron pa tayong 4 na ikot. Okay. Pansin nyo guys, maraming naglalakad-lakad dito, nagja-jogging o kaya tumatakbo. Hindi pa yan yung pinaka-volume ng tao. Kasi nga ngayon, Monday, hindi talaga ito yung family day. Mas maraming tao dito pag weekends, Sabado, Linggo. Yung iba kasi, ginagawa, pupunta sila rito tapos magpipiknik and kasama yung buong pamilya. Yung iba nagtatayo pa nga ng tent. Pwede, alam ko pwede yun eh. May mga area dito na pwede kayo magtayo ng tent. O kaya, meron namang pinrovide meron man provided yung park kung saan pwede kayo maglatag ng sapin. Doon kayo pwedeng maupo. Pero alam ko bawal dito eh. Itong lugar na to, alam ko bawal. Bawal yan. May mga part lang talaga na pwedeng mag-stay na pinrovide si park para pwedeng kumain, standby, ganyan. Meron dito, marami ditong table, marami ding maupuan. Ikot-ikot lang kayo. Pero hindi lahat ng space pwede maglatag. Okay. Ito ko lang sa inyo guys, itong mga ilaw na yan, yung mga nakasabit sa puno, sinisindihan yan kapag gabi. So kung aabutin kayo dito ng mga 7 to 9 p.m., maganda rito. Hindi lang siya pang exercise talaga itong oval na to. Marami din ditong nag-i-stay, tumatambay. Okay, mga nagde-date. Oo, totoo yan. Yung mga nagde-date dito. And isa rin ang Quezon City Circle na pinipili nila
Kasi nga, dahil na rin siguro sa ambience na meron dito. And kagandahan doon, public pa. Kahit sino, pwede. Diba? Ayan, kita nyo. So wala pang 6 p.m. pero bukas na yung mga ilaw. Ayan, nakita nyo. Diba? Parang romantic lang dito. So umabot kayo dito ng mga 7 to 9 p.m. bukas na lahat ng ilaw dito. Kahit yung ilaw dun sa may fountain, bukas yun. And ang alam ko dito, meron din silang sounds. Ano silang speaker, binubuksan nila yun. I don't know bakit hindi nila binuksan yun yung malaking speaker na kahit saang sulok ka ng Quezon City Circle pumunta, maririnig mo. Hindi ko lang alam kung bakit hindi nila binuksan today. Pero okay, ayun na, naririnig ko na. Speaking, di ba? Naririnig niyo na ba? So binuksan na nila yung speaker. So ibig sabihin, every 6 p.m. binubuksan nila yung speaker dito. Yung speaker na yan, rinig yan kahit saan sulok ka ng Quezon City Circle. Okay? Sabay yung pagbukas ng speaker, yun din yung pagbukas ng mga ilaw na nakasabit sa mga puno. Akala ko nung Christmas lang yun. Pero hindi na nila tinanggal. Siguro permanent na yan dyan. So, pagdating naman sa security, dito sa may Quezon City Circle, siyempre, since public nga siya, mas maganda pa rin kung ikaw mismo isi-secure mo yung gamit mo. Tulad ko, and din ang hindi ko naitanong kanina, pagpunta ko rito, kung meron bang locker. Mapapansin nyo, dala ko yung bag ko. Yan, nakasuot sa... So, isa sa mga nakalimutan ko palang gawin kanina is magtanong kung meron bang locker o pwede ba mag-rent ng locker para sa mga importanteng gamit. Okay? So, ayan na nga, bukas na yung speaker nila. Maririnig nyo naman. So, iba yung vibe pag binuksan yung speaker. Parang andun na yung excitement, di ba? Tsaka marami na rin tao. Nakalimutan ko na tuloy kung nakailang ikot na ako. Pero, alam ko, nakapito na ako. So, meron pa tayong 3 ikot na gagawin dito sa may Quezon City Circle. So, meron pang 3. Pang 7 natin ngayon, meron pa tayong 3 ikot. So, siguro mga 15 minutes pa yun kasi nga, estimated time ko kanina, di ba? 5 minutes every round. So, hingal, wala naman. Actually, hindi naman ako nakaka-experience ng hingal. Although, medyo kinakapos lang ako ng hininga minsan. Kasi nga, habang naglalakad, nagsasalita. Pero, yung about dito sa paglalakad ko, hingal, parang wala naman. Kayang-kaya naman. Baka pwede na mag-jogging next time, no? Kasi nga, kaya na yung walking. So, kaya na ng katawan ko yung lakad. Baka next time pwede na tayo mag-jogging. Oo nga pala guys, sa mga pet lover, lalo na yung may mga aso, pwede nyo palang dalhin dito yung aso. Yan. Minsan, yung aso ko, dinadala ko din dito. But make sure lang na kapag dumumi sila, make sure lang na dadampunin. Kasi ang alam ko, bawal dito magkalat eh. May penalty. Bawal magkalat. Bawal magtapon ng basura kung saan-saan. Bawal magpatay ng aso kung saan-saan. And meron naman mga basurahan dito. Ayan. Kahit saan may basurahan. Kahit saang sulok ng oval na to, maraming basurahan. So, there's no reason para magtapon ng kalat kung saan-saan. Kaya, ang alam ko meron ditong penalty kapag nahuli ka nagtapon ng basura. O kaya,
bawal din mag-yossi. Bawal din dito mag-yossi. And yun nga, ulitin ko, sakaling magdadala kayo ng aso, wala namang problema. Actually, pwede nyong patakbuhin yung aso nyo dyan, no? Alam ko, pwede dyan, no? Ayan. And kahit saan naman dito, kahit saang space naman, hindi naman pinagbabawalan ng aso. But, kailangan nyo lang is maging responsable. Kung ano man yung magiging dumi nila, kailangan damputin. Saling umihi, punasan kasi syempre, maraming taong pupunta dito. Syempre para maiwasang kumalat. Yung dumi nila, damputin na agad. Although may mga naglilinis dito, but syempre as a pet owner, kayo dapat yung responsable sa paglilinis ng dumi ng aso. Okay, pagdating sa mga aso, walang problema. Kahit saan, pwede. Nakakatuwa nga pag may aso dito. Siyempre, kabanding mo. Siyempre, pag kahit aso yan, kailangan din nila ng space para maglakad-lakad, para tumakbo, makipaghalubilo sa ibang aso. Ganun yung napansin ko sa asong dinadala ko dito. Kung maalala nyo, kung makikita nyo sa mga post ko, meron akong dinadalang aso dito. Ang breed niya is, palang breed nun? Jack Russell. Ayan. Siyempre, pag sinabing Jack Russell, sobrang bibo niyan. Kailangan niya ng space para maglakad-lakad. Kailangan lagi siyang kailangan lagi nare-release yung energy niya. Kasi pag hindi, ayun yung pwedeng maging cause para magkasakit siya, manghina siya. Ayan. So, every weekend, yun na nga lang yung pinaka-time ko talaga para dalhin yung aso dito. Every weekend, i-make sure naman na nakakapunta yung aso dito or nakakapaglakad-lakad, nakakatakbo. Pero sa bahay naman, nagagawa naman namin yun everyday. Everyday, yes, nilalakad-lakad namin siya. Sa labas nga lang ng bahay. Kaya? Sa labas ng bahay, pag sa labas ng bahay, nilalakad-lakad naman namin siya. Every morning, every night. Every morning, yan yung naghahanap siya ng lugar kung saan siya tatahe. Every night, siguro yun lang yung pinaka niya. Para mapagod siya, and then para makatulog din siya ng maaga. Ganun din sa tao. Siguro, one of the reason why kailangan natin ginagawa yung mga ganitong activity, magpapawis, ayan. Unang-una, for the heart. Yung heartbeat natin. Para maging normalize. I think, and yung mga fats and cholesterol natin, mabawas-bawasan. And maraming benefits actually, yung mga ganitong activity. Yung paglalakad-lakad, yung pagja-jogging, and yung pagtakbo. Yung tatlo na yan, malaki ang benefits sa atin. Para mabuhay tayo ng matagal, para makatulog tayo ng maganda. Masarap ang tulog kapag pagod ka, diba? Kapag tama yung pagod mo, sobrang sarap na tulog. Tapos, pangatlo, siguro, yung mood. Nakakaganda siya ng mood sa tatay. So, kung kayo may time kayo para sa mga ganitong activity, subukan nyo rin. And chat nyo ako. Why not, di ba? Makasama ko rin kayo sa mga ganitong activity. Kahit sabihin natin na lakad lang to, malaki ang impact nito sa ating katawan. So hopefully someday makasama ko kayo sa mga ganitong activity. Chat nyo lang ako, kaya comment kayo dyan. Comment below kung ano pang mga lugar, yung mga pwede natin gawin yung mga ganitong activity, yung paglalakad.
kapag pumunta pala kayo dito sa Quezon City Circle and meron kayong dalang mga sasakyan, alam ko may parking fee sa motor tsaka mga four wheels, alam ko meron. Sa motor, alam ko 5 pesos lang, hindi ganun kataas. And sa mga four wheels, sila mga 15 pesos to 20 pesos. Ganun lang yung rate, sobrang baba lang. And itong park is public naman siya. So kahit sino pwedeng pumunta dito. Minsan, dito ginaganap yung mga big event dito sa Quezon City. Marami na rin mga artista yung mga nag-perform dito. Mga banda, mga sikat na celebrity. Ayan. Dito na nag-perform. Hindi ko na nabilang kung pang ilan natin to, pero alam ko, eto na yung pinakahuling ikot natin or pang 10 ikot natin. And mapapansin nyo, madilim na. Wala nang araw. So, time check tayo. Sakto 6 p.m. Last round na natin. So, inabot din ako ng mga 1 oras dun sa paglalakad-lakad ko. Medyo matagal din, pero na-enjoy ko. Yun yung pinakamaganda dun eh. Inabot ako ng 1 oras sa paglalakad, pero hindi ko napansin yung oras. Parang sobrang bilis lang. Yun yung pinakamaganda dun. Yung sa daming nangyari, sa loob ng 1 oras, pero hindi mo na malayan yung oras. 1 oras na pala. Kaya, mare-recommend ko tong lugar na to kung gusto nyo maglakad, mag-jogging, kaya mamasyal. And I recommend yung Quezon City Circle. As I said, maraming pwedeng activity dito. Pwede nyo gawin. Meron pa pala tayong mga nakalimutan gawin. After pala nito, nagkakaroon pa ako ng push-up, sit-up, at saka squat. So, tignan natin kung aabot pa. Kasi madilim na. Wala nang araw. And bukas na rin lahat ng ilaw. Yan. Ito yung sinasabi ko kanina, yung mga lights na nakasabit sa puno. Binubuksan yan every night. So ngayon, ang gagawin natin, 10 push-up. Okay, medyo kinain na. Pero kung ulitin natin, baka hindi na. So next natin gagawin is sit up. Yan. Okay, siguro ganun. Okay, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Whew. Guys, magpapaalam na ako since natapos ko naman na yung 10 rounds na lakad dito sa loob ng Quezon City Circle. So umikot lang naman tayo sa oval ng 10 beses. And after that, ang ginawa ko, nag-push up ako ng 10. 10 lang kasi alam ko hindi pa kaya ng katawan ko yung
Dadagdagan pa yun. And ano pa ba ginawa natin? Sit up. Sa sit up, medyo nakulangan ako. Pero hopefully, meron na akong yung pag-iipitan ng paa. Kailangan kasi yun eh. Kasi napansin ko kanina parang hindi siya consistent yung sit up natin. And the last but not the least is yung squat natin. Goods naman, kayang-kaya. And hopefully, next time, lahat ng mga activities natin today, magle-level up na. Okay. So, pakita ko lang sa inyo yung tower. Yan. Kita nyo? Meron siyang ilaw. Oh. Ang alam kong kulay niyan, yung 3 connected pylon, green, blue, red. Ayan. Kaso medyo maaga pa. Hindi nyo pa masyadong makita yung mga ilaw. Pero, siguro mga 7 p.m. makikita nyo yung spotlight dyan. Sobrang ganda tingnan. But, for now, I need to say goodbye. Hopefully, magkita-kita tayo next. And abangan nyo yung next na lugar na pupuntahan ko. Hopefully matuloy ito. Excited na rin ako. So yun lang. Thank you for watching. Bye.